Nakialam ang Ukraine sa halalan sa Hungary at Estados Unidos ng Amerika at ang pamunuan ng European Union ang pangunahing kaaway ng lahat ng Europeo, lalo na ng mga Hungarian, kaya si Viktor Orban ang magliligtas sa buong Europa. Nagpahayag na yon si US Vice Presidente J. Jones na dumating sa Budapest para suportahan si Viktor Orban sa nalalapit na halalan sa parlamento ng Hungary. Sa katunayan, ipinakita ng White House na bukod kay Putin, interesado rin si Trump sa tagumpay ni Viktor Orban sa Hungary. Maaring nakita niyo na ang mga balita tungkol sa pagbisita ni J. Jun sa Hungary, kaya sa episode na ito ay magpo-focus ako sa pangunahing tanong. Bakit ang pangalawang tao sa Estados Unidos ng Amerika, si J. Vance, sa gitna ng digmaan sa Iran, habang papalapit na ang deadline ni Donald Trump at sa gitna ng krisis sa Kongreso ng Popula? Kaya't desperadong sinusubukan ng Hungarian na iligtas si Viktor Orban mula sa pagkatalo sa eleksyon. Bakit kailangan ni Orban si Trump at paano siya tumutulong pahinain ang Unyong Europeo, hindi lang para sa Moscow kundi pati na rin sa Washington? Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Napakahalaga nito para sa pag-unlad ng channel. На YouTube, я буду вам за это благодарен. Mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News, nasa video description ng link. Sa ika-12 ng Abril, gaganapin ang parliamentary election sa Hungary. Ayon sa mga survey, malayo ang agwat ni Orban sa oposisyon at posibleng ito ang una niyang pagkatalo. At ngayon, dumating sa Budapest si Vice Presidente ng Estados Unidos na si J. Vance para suportahan si Orban at agad siyang nagsimulang magsalita ng kalokohan tungkol sa Ukraine. Ayon kay Vance, pinakamalaking ambag sa pagtatapos ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay sina Trump at Orban. Narito ang kanyang pahayag. Hindi sana nagkaroon ng digmaan kung si Donald Trump ang naging presidente 4 na taon na ang nakakaraan. Ngayon, ngayong nagsimula na ito, ang dalawang leader na gumawa ng pinakamaraming hakbang para tapusin ang mapanirang labang ito ay sina Donald Trump at Viktor Orban. Epektibo ang dalawang politiko dahil sa pagsisikap nilang unawain ang interes ng magkabilang panig ng Ukraine at ng Russia. Oo, si Viktor Orban ay sobrang interesado sa interes ng panig ng Ukraine. Dagdag pa ni Vance, naabot nila ito dahil sa mga diplomatikong pagsisikap at tuloy-tuloy na dialogo. Ayon din sa kanya, yung mga tao na nagsasabi na pro-Russian si Orban ay sila rin daw mismo ang unang lumika ng mahinang ekonomiya pagdating sa enerhiya sa Europa. Ayon sa kanya, ito raw ang dahilan kaya humina ang Ukraine at lumakas ang Russia. Sinabi ni J.D. Vance na ayon sa kanya, may puwersa ang Ukrainian intelligence na sinusubukang impluwensyahan ng eleksyon sa US at Hungary. Madalas na raw nila itong ginagawa bilang bahagi ng presyong kailangang bayaran sa pakikipagtrabaho sa ilang elemento ng kanilang sistema. Sa sistema ng Ukraine, may mga tao na ilang linggo bago ang presidential election sa Estados Unidos noong 2024 ay nagsagawa ng kampanya para suportahan ng mga demokratiko. Bukod pa rito, sinubukan ng mga burokrata sa Brussels na sirain ang ekonomiya ng Hungary. Sinikap nilang gawing mas umasa sa enerhiya mula sa labas ang Hungary. Sinubukan nilang pataasin ang gastos ng mga mamimili sa Hungary at ito pa, nakakatawa talaga ito. Mukhang hindi talaga gets ni J.D. Vance ang ibig sabihin ng kasarinlan sa enerhiya. Halos 100% na umaasa ang Hungaria sa supply ng langis at gas mula sa isang bansa mula sa Rusya. Nang tamaan ng Rusya ang pipeline ng langis na Druzhba sa Ukraine, naging malaking sakuna ito para sa rehimen ni Viktor Orban. Kayang patayin ng Rusya sa isang iglap ang supply ng gas at langis ng Hungaria. Kaya anong uri ng kalayaan ba talaga ang sinasabi ni J.D. Vance? Pero gaya ng ibang analista, may tanong din ako. Bakit pupunta ang ikalawang pinakamakapangyarihang tao sa Amerika, kasunod ni Donald Trump, sa Hungary para suportahan si Viktor Orban habang balak ni Trump umatake sa Iran at may issue sa Hollywood sa Kongreso? Botohan ukol sa pondo ng pamahalaan? Aminin natin na nitong mga nakaraang taon napalapit ang dalawang administrasyon. Sabi ni Orban sa mga mamamahayag, ito ay gintong panahon ng ugnayan ng Amerika at Hungary lalo na sa ekonomiya at depensa. Totoo ito. Pero si J.D. Vance naman ay piniling talakayin ang isa pang aspeto ng ugnayan. Sinabi ni Vance na ang Hungary at Estados Unidos, ayon sa kanya, ay nagbabahagi ng iisang Kristiyanong sibilisasyon at mga Kristiyanong halaga. Gusto ko lang agad bigyan diin ang mahalagang punto.
Noong umalis si Vance mula Estados Unidos, nagpapatuloy pa rin ang hindi direktang negosasyon ng Washington at Tehran at may pag-asa pa para sa direktang usapan. Pinag-uusapan ang posibilidad na magkita na sa wakas ng personal ang mga opisyal ng Iran at Amerika. At si J.D. Vance, kumbaga, ay nasa malapit na rin sa Hungary kung sakaling magkaroon ng pagkakataon na mabilis na makipagkita sa mga opisyal ng Iran. Samantala, bilang sa mga opisyal ng administrasyon, si Vance ay isa sa pinaka-critical sa mga tradisyonal na kaalyado ng Amerika sa Europa. Sa kanyang talumpati sa Munich sa simula ng termino, sinabi niyang pinipigilan ng mga lider ng bansang Europeo ang kalayaan sa pagpapahayag, nawawalan ng kontrol sa imigrasyon at tumatangging makipagtulungan sa mga partidong dulong kanan sa pamahalaan. Nangyari ang pagbisita noong Martes sa gitna ng bagong tensyon sa pagitan ng Washington at karamihan ng Europa. Paulit-ulit sinabi ni Trump na muling sinusuri niya ang obligasyon ng Estados Unidos sa NATO. Matapos tumanggi ang mga lider ng alyansa na sundin ang kanyang kahilingan na magpadala ng mga puwersang pandagat upang muling buksan ang kipot ng Hormuz. Samantala, masigasig na nagtrabaho si Orban sa pagpapatatag ng ugnayan sa kilusang MAGA na tumulong kay Trump na makamit ang kapangyarihan at siyang may kaparehong paghamak sa mga liberal na demokrasya ng Europa. Ang matagal na panunungkulan ni punong ministro Orban bilang pinuno ng Estado ay minarkahan ng maigpit na patakaran sa imigrasyon, politisasyon ng sistemang panghukuman at mga pag-atake sa media at mga mamamahayag. At ang lahat ng ito ay sa isang banda naging gabay na plano para sa ikalawang termino mismo ni Donald Trump. At ako, sa ilang pagkakataon ay naibahagi ko na sa aking mga episode ang impormasyon tungkol sa isang pag-aaral na tinawag na Urbanisasyon ng Amerika. At dito, ipinaliwanag kung paano ginaya ni Donald Trump ang mga pamamaraan ni Viktor Orban para adawin ang kapangyarihan na sa panlabas ay parang hindi naman mukhang pang-aagaw ng kapangyarihan. Kung sisipatin mo ng mas malalim, malinaw ang nangyayari, pero sa unang tingin, parang normal lang na demokratikong proseso. Ang mga prioridad ni Orban ay katulad ng administrasyon ni Trump. Noong Martes, naglabas siya ng pahayag na tinalakay nila ni Vance ang migrasyon, ideolohiyang pangkasarian, patakaran sa pamilya, at pandaigdigang seguridad. Hindi tulad ng karamihan sa kapwa Europeo, sinuportahan ni Orban ang paraan ni Trump sa pagtigil ng digmaan ng Russia sa Ukraine na pabor lang sa Moscow. Sa pagbisita ni J.D. Vance sa Hungary, makikita rin ang kawalang pag-asa. Ang publikong suporta ni Donald Trump ay hindi ganong nakaapekto sa sitwasyon ng mga botante sa Hungary. Lumala ang batikos kay Orban matapos siyang makusahan ng korupsyon at maling pamamahala. Ipinapakita ng survey na ang right-centrist na TISA ay lalong lumayo sa partido ni Orban na Fidesz nitong nakaraang taon. Bagaman maraming botante ang hindi pa rin sigurado sa kanilang pipiliin kaya hindi pa tiyak ang magiging resulta ng halalan sa linggo. Ayon sa survey na isinagawa ng 21 Research Center noong katapusan ng Marso, ang partido ng TISA ay may suporta mula sa 56% ng mga botante. Pero ito ay para sa mga botanteng sigurado na sa kanilang pipiliin. Samantalang ang partido ng Fidesz ay handang iboto ng 37%. Pero sa parehong survey, 26% ng mga sumagot ang nagsabing hindi nila alam kung sino ang susuportahan nila, kaya't ang mga taong ito ang maaring tuluyang magbago ng takbo ng halalan. Nakakatuwa, sinuportahan din ni J.D. Vance ang kritisismo ni Orban laban sa European Union, pero ito ang nakakaintriga. Matagal nang sumasalungat si Viktor Orban sa European Union, ngunit hindi niya balak umalis dito o tanggihan ang pinansyal na suporta mula sa Brussels. Dapat tandaan na aktibong sinusuportahan si Orban ng mga personalidad mula sa pandigdigang ultrakanan. Noong Enero, 11 ng mga pambansang lider at kilalang personalidad mula sa ultrakanang kilusan, kabilang sina Marine Le Pen mula sa Pransya, Giorgia Meloni mula sa Italia at Javier Milei mula sa Argentina ay hayagang nagpakita ng suporta kay Viktor Orban. Ngayon, tanging eleksyon na lang ang magpapakita kung paano nakaapekto ang pagbisita ni J.D. Vance sa damdamin ng mga botante. Maglalagay ako ng ellipsis dito. Kaibigan, mag-subscribe na sa YouTube channel na ito, lalo na mamayang gabi para sabay nating subaybayan ang mga kaganapan. Kapag may bagong balita, magla-live agad ako at ibabalita ang nangyayari. Kaya mag-subscribe na kayo. Dito ako maglalagay ng ellipsis.
Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon. Pwede rin sa pamamagitan ng QR code na nakikita ninyo sa inyong mga screen. Ito ang pinakamadaling paraan para suportahan ang channel na ito. Sa isang click lang, maaari na kayong magbigay ng suporta. Ну а в описании к этому видео Iba't ibang platform tulad ng Patreon, PayPal, Buy Me a Coffee, sponsorship sa YouTube, bank details at crypto wallet. Pumili na lang kayo ng pinaka-komportableng paraan para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.